So, what's up guys? May bago na tayo setup. Meron tayong aerator na dinagdag. Tapos yung female natin nandun siya. Ano lang makikita. Hindi ata siya makikita. Pero nandun siya sa may taba ng filtration system natin. Yan, so meron tayo ditong photos plant. Hindi ko alam anong klaseng photos plant to, pero photos plant to. Hindi ko alam yung scientific name. Nakuha ko to dun. Nakita ko siya sa may halamanan ng lola ko na overgrown na. Ang haba na ng photos plant niya. Mahilig kasi yung lola ko sa halaman, no? So yun yung kaligayahan niya. Ayan, so pumutol lang ako ng onte na may ugat. Dito kasi nang tumutubo yung ugat niya, no? So yan, kailangan nababasa yan or dapat nakalubog. Ito naman yung isang part, meron namang ugat. So basta meron lang sa isang stem niya na nakalubog na sa tubig, okay na. And according sa aking research, malakas sumigop ng nitrate ata yun, kung di ako nagkakamali, no? Yung masama para sa mga crayfish yun, hinihigop niya yun para mabawasan. So kumbaga nagkakaroon siya ng help sa pag-filter ng mga bad chemicals dito sa ating tubig. Kaya naghanap ako ng photos plant, bibili sana ako niyan eh. So nakita ko kay mama ang dami, nagkalat, puro ganito eh, no? Ayoko kumuha syempre sa mga nakatanim ni mama, gusto ko yung nakasprout lang sa kung saan saan, like mga hindi na mahalaga para sa kanya kasi papagalitan ako nun. So ayun, gumawa tayo na ito, sinabit natin, ginamitan natin ng cable tie. Ayan, so I hope na mag-grow. According sa aking research din, mahilig sila sa liwanag. Kaya nagpaplano ako kung ilipat sila o kaya itataas ko na lang itong propel na to every morning or siguro hanggang kalahati para maarawan kahit papano. Magsisilbi siyang filtration system. Tapos nagdagdag na rin pala tayo dito ng aerator, no? Ayan, meron na tayong aerator dito. Yung aerator na binili ko, yung maliit lang. Gusto ko kasi yung nasasaksak sa ganito, no? So, yung ganitong klaseng aerator. Ito, ako na naglagay na itong tape na to kasi parang kumakalas siya, no? Mura lang to eh. Sinubukan ko lang para sana yan sa mga, ma-separate ko yung buried sa maliit na lagayan. Pero wala naman na ako ibang crayfish. Nag-iisang buried na nga lang din. Kaya dito ko na lang din nilagay, no? Extra oxygen para sa water niya. Meron din tayo dong dahon ng talisay na dry. So nakakatulong din 'yan according sa research ko, no. Bala ko sana magbumili ng hornwort kaso tinatamad ako lumabas kanina. Bibili rin sana ako ng molly at beta para matesting natin dito. Kumbaga test fish siya, no. Lalagay ko sana siya dito sa kabilang tank. Ito gumagana rin to. Yung filtration system nito nagsisirculate din. Meron pa ako dito ng extra na aerator, if ever, no. Ang gusto ko dito sa gandong aerator kasi USB type siya, no, USB-A, hindi ako nagkakamali. So once pag nawalan ng electricity, pwede ako gumamit ng power bank. Hindi naman malakas kumonsumo to. Kung di ako nagkakamali, ilang watts lang to? 2 watts? 1 watt lang ata to, no. Ayan, so makakagamit ako ng power bank pagdating dyan. Hindi ako mamamblema na mawala ng oxygen ng tangke ko. Ayun lang. At saka nagbutas na rin pala ako ng lagayan para kahit pa paano iwasan yung kitikati. Kasi yung namatay yung male kong crayfish. Pagtingin ko sa tank nila may mga kitikiti, no. Wala kasi akong molly, wala akong beta, na maliliit na fish, gano'n. Kasi yun, nakakatulong yun sa pagkain ng mga kitikiting namumuo o yung mga napisang itlog ng lamok. So dito kasi sa bahay, dito sa bodega, sobrang daming lamok, grabe. Bumili na rin ako nito. Pero i-setup ko pa lang siya, no? Bumili ako niyang kulambu na yan, para dito lang yan, para kunwari gusto kong tumambay dito, tapos ayoko lamukin, diba? Tatayo ko siya dito sa crayfish station ko. Ito yung crayfish station ko, yung electric pa naman tayo doon. May takip na may butas. Ayan. Hindi ko siya sinasara totally kasi syempre may ipit yung hose ng aerator natin. Bukas ko nagagawa ng way yan. Bubutas na lang ako dito sa gilid. So as of now, ito pa yung setup natin. Nagdagdag tayo ng photos plant kasi sinabit lang natin dun sa PVC pipe galing dun sa ating water filtration system. Nagdagdag tayo ng aerator and binutasan natin to. Yan. So mas kampante na akong mabubuhay itong crayfish na to na buried, na sana mabuhay niya lahat, sana madaming mabuhay. Basta pagka naglabas na siya siguro within 3 weeks titignan ko na kung kamusta, kung nagka-molds ba or something. Sana hindi naman, no, kasi malinis naman yung tubig natin bago, tsaka may filtration system tayo, may aerator pa.
Kompleto na ano. Ang laki ng effect ng pagkaganda ng setup pag may photos plant. Nagmumukha na siyang ano, magandang klase na setup pag may plants. So, sana mabuhay lang. Mapadami ko to. Kung hindi naman, marami pang photos plant dyan si mama. Puputol na lang ako. Huwag na lang tayo maingay. Pero joke lang. Papaalam tayo syempre. Hindi pa ako nakakabili ng molly or guppy. Yung mga ano lang no, yung mga patapon ng molly guppy lang kasi pang water test lang naman natin. Hindi natin sila pwede isama dun sa crayfish na to kasi nga mamaya maglaglag na siya ng mga krillings niya tapos kainin ng mga guppy, diba? So lalagyan natin siya sa mga breeder. Pag nagkaroon na ako ng breeder, dito ko siya lalagay. Ito magiging grow out na to. Alam ko maliit siya pero I'm planning to expand no. Hindi pa ngayon. Magkagawa tayo ng trapal pond pero dun ko na sa labas sa setup banda kasi hindi naman masyado nagagamit yung spaces dito. And may lumang kulungan ng manok yung daddy ko doon. Yung daddy ko naman tagal nang mamayapa, no? So gagawin ko na lang yung siguro pond or grow out in the future, no? Akal pa. Ay lang, update lang. Nagkaroon tayo ng photos plant. Research kasi dyan sa photos plant, no? So yung mga crayfish kasi natin, sila yung mismo nagpo-produce ng bad chemicals na yun. Kung inuubos nila yung good nutrients ng tubig tapos nagpo-produce sila ng bad nutrients. Parang tayo lang din sa tao, di ba? Umihigop tayo ng oxygen, naglalabas tayo ng carbon dioxide. Ganon lang din yun. Ganon din nag-work pagdating sa living creatures gaya na itong crayfish. Yan lang. So, salamat. Kung umabot ko dito, isa kang alamat.